Dalhin sa firing squad ang mga nangungurakot sa gobyerno. Yan ang panukala ng isang mambabatas para raw matuldukan na ang korupsyon sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Paanong matitigil ang pangungurakot sa kaban ng bayan? Dapat daw matindi ang parusa riyan. Pero gaano katindi? Base sa inihaing panukala ngayon sa Kamara, gustong i-firing squad ang mga mapatutunayan ng Sandigan Bayan na sangkot sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Kabilang dyan ang mga elected at appointed na opisyal ng gobyerno, pati ang pulis at sundalo. Inihain niya ni Zamboanga City 1st District Representative Kimmer Adan Olaso para raw mapilitang gumawa ng mabuti ang mga politiko. Kung ako lang ang masusunod doon kay firing squad sa Luneta, di ba? Para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Sa ilalim ng panukala, may safeguards para masiguro ang due process. Dapat katigan ng Korte Suprema ang conviction ng opisyal. Kailangan ding dumaan ito sa mandatory automatic review process alinsunod sa konstitusyon at dapat naapila ng akusado ang kaso. Ngayon pa lang humihingi na ng pag-unawa si Olaso tungkol sa panukalang batas, lalo na sa mga kapwa niya Katoliko. I'm a Roman Catholic by birth, but sabi ko, I think we have to put this in our country. Kailangan para tumino yung bansa natin. Ang chairman ng Quad Committee na si Representative Ace Barbers, kabilang din sa nagtutulak na maibalik ang death penalty sa heinous crimes. Naniniwala siyang plunder lang, dapat ang maisama rito. Sa ngayon, 5 na ang panukalang batas na nakahain dito sa Kamara para sa muling pagpapataw ng death penalty dito sa bansa. Pero lahat ito hindi pa umuusad at nakabinbin pa rin sa House Committee on Justice. Si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega naman sinabing kailangan munang pag-aralan mabuti ang sinusulong na death penalty. Lahat naman po ng tao ay may karapatang bumabuhay. My stand is definitely no to death penalty talaga ako. Mukhang kukulangin na rin sa oras ang Kamara para talakayin ito, lalo't mag-e-eleksyon at magbe-break na ang Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.